Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Jeremiah 23, verse 4. Praise the Lord. And I will set up shepherds over them, which shall feed them, and they shall fear no more, nor be dismayed, neither shall they be lacking, says the Lord. Yan. Yan yung pinaka-concern ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi dito, I will set up shepherds, plural, marami. Bakit? Each shepherd will handle a flock. Dahil maraming flocks ang mangyayari dito sa mundo. So maraming mga shepherds ang ilalagay niya para magbantay ng kanyang mga tupa. And I will set up shepherds over them which shall feed them. And they shall fear no more, nor be dismayed, neither shall they be lacking, saith the Lord. Kaya, ganun ka importante, na merong magpapakain sa mga tupa ng Diyos, na niligtas ng ating Panginoong Diyos. Kahapon, nung pumunta kami doon sa lupa na pinapapilian sa amin na idodonate ni Sister Fe. And after na nakapili na kami ng magandang location, bumisita kami kay Sister Cha. Yung bahay naman ni Sister Cha, elevated yung ground sa karsada, so umakyat kami doon. Yung pala, compound pala yun ng pamilya ng kanyang husband. Kaya sa kakahintay-hintay namin doon, na-met ko yung mother-in-law niya. Na-met ko rin yung kapitbahay nila. Then, bago kami umalis, nag-prayer kami. Tinanong ko sila, anong request ninyo na i-pray na ko sa inyo? Anong request ninyo? Sabi ng mother-in-law ni Sister Cha, ang akong bana, ang husband ko, pastor, paki-pray kasi naglalasing lagi. Sabi ko sa kanya, saan siya? Nandoon na naman sa mga kasamahan niyang manglalasing. Sige, walang mahirap kay Lord Jesus. Ikaw naman, ganun din, classmate ng husband niya yung husband ko. Ganun ba? Sige mag-pray tayo, walang mahirap kay Lord Jesus Christ para hindi masayang yung mga pinagkikitaan ng husband niyo. Nanghuhurnal lang pala yung mga husband nila, tapos gagastos lang sa paglalasing. Sabi ko, kawawa naman yung mga asawa. Hindi makahawak ng pera, doon lang pupunta sa pagbili ng alak, ng bisyo. So, nag-prayer kami doon. So, God be willing, isi-set natin ang crusade na gagawin doon. Kailangan talaga after the crusade, mayroon nang maiwan doon na magpapastor. Kasi ilang pamilya sila doon, si Sister Fe. Nandiyan pa yung pamilya ni Proy. Then yung pamilya ni Sister Cha, yung kasambahay dati ni Sister Susan. Manindigan din siya. Pamilya pa niya, yung mga in-laws niya. So magandang panimulain. Kaya i-pray talaga natin na lahat ng mga makrusadahan natin. Nag-iisip naman ako ng sound system natin pang outdoor. Kailangan meron tayong good sound system for outdoor purposes. Kasi pag marami na tayong mga members na naka-line up na magpapa-assign, magpapagamit kay Lord Jesus Christ, marami kasi tayong mga prospects na mga kokrusudahan, na mga tao na nakarating dito, magsabi, Pastor, i-pray mo, magkaroon sana ng holy place. Pastor, punta ka sa Baganga. Mga ganun ba? Hindi ko sila kaagad-agad ma-serve. Ang iniisip ko, what if after the crusade, sino ang iiwan ko doon? Kaya ngayon, magko-crusade ako, i-encourage ako sa lahat ng mga churches natin, lahat ng mga pastors natin na mag-prepare kayo ng mga manggagawa na magpastor
para magkrusada man kami ni Pastor Tam, ay pag nag-ignite na yung Spirit of the Lord sa buhay nila, hindi sila maiwanan. Kaya sinabi dito, I will set up shepherds, plural. Kaya, salamat ako na meron tayong isang young people na si Deterred na magpunta na dito ngayong June 15. Magsama na siya. Then, merong i-ordain, 2. Itong young people natin sa Davao, yung isa na-assign sa Dipolog. Itong isa, ito yung iniisip ko ma-assign dyan sa lugar ni Sister Pe. Praise the Lord. Wala man akong wala man akong ibang makita. At least, ma-pioneering work yan. At saka yung Katindo, malapit lang pala doon, 15 minutes lang ang biyahe. Sabi ko, sige, magbe-base tayo sa lugar ni Sister Fe dahil solid na sila holy place. Paano nila suportahan ang ministry? Hindi na mahirapan ang ma-assign doon. May donated lupa na rin. Then, mag-pioneering yung missionary dyan, pastor dyan sa Katindo. Mas importante, mayroong motor. Praise the Lord. May single motor muna ang gagamitin. Yung Batangas nangangailangan din. So, hinihimok ko lahat ng mga kongregasyon at mga pastors natin na i-encourage ninyo ang mga young people or adult or sino man yan na magpagamit sa Diyos. Mag-line up kayo kasi marami tayong propose na mga krusada, hindi ko masiserve. Nung nagkrusada kami sa Katindo, may nagsabi, Pastor, magkrusada din tayo sa Bosco. Ito yung mga na-save dyan sa Tibalog. Na nandyan na sila ngayon, nakauwi na sila. Hindi ako makakumit kung kailan, hindi ako makakakumit. Ang gusto ko kasi, package. Magkrusada ka, may maiwan ka. Yun yung programa ng Diyos Kailangan ng shepherds na bawat, alaala nyo yung often yung pagpunta ko dyan sa lugar ni na Sister Sita. Di ba gusto na sila mag-welcome noon? Ano kasi yun? Hindi natin kaagad nalagyan. Sana may mano na dyan, may pioneering work na dyan. Kaya iyan ang naging aral natin. So, we need more pastors dahil marami tayong pupuntahan ng mga lugar na kung saan may mga gibless si Jesus at sila yung mag-open doon. Kailangan talaga natin na iwanan. Praise the Lord. Malagyan talaga natin sila. Basahin pa natin. Jeremiah 3:14 hanggang 15. Praise the Lord. Turn, O backsliding children, saith the Lord, for I am married unto you, and I will take you one of a city and two of a family, and I will bring you to Zion. I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Yan, napaka-importante. Sabihin mo, backslide man yan sila, pastor, dati naman nagsisimba. Ibabalik yan ni Lord Jesus. God has the power to bring them back dyan sa Kanya. Basta, ang importante dito, lagyan ng pastor. Praise the Lord. Meron talagang magpapakain sa kanila. I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, ang bansalan, marirevive yan by the grace of God. Praise the Lord. Ang Cotabato City, ilang pamilya na doon? Brad Bibot, Uda-Undo, Sister Warbel, Sister Irene or James, Samuel. Marami-rami na kung kongregasyon na yan Kaya, di ko lang talaga wala man akong ano pa. Sino ilalagay ko? Yun ang tanong, sinong ilalagay natin? Kaya, this is now the time for us to pray to the Lord Jesus Christ to send more workers doon sa mga nangangailangan. Huwag natin itong hintuan, hingiin kay Lord Jesus. Praise the Lord! Huwag nating hintuan ito. I-pray natin.
Kasi ikaw din na nagpipray dyan, malay mo, ikaw din ang gamitin ni Lord Jesus. Praise the Lord. Hindi natin masabi. Kaya, ganon po. Basa pa. Psalm 78, 70 hanggang 72. Praise the Lord. He chose David also, his servant, and took him from the sheepfolds. From following the ewes, great with young, he brought him to feed Jacob, his people, and Israel, his inheritance. So he fed them according to the integrity of his heart, and guided them by the skillfulness of his hands. Yan. Kanina, ilalagay niya na pastor according to his heart. So, kailangan ang pastor na ilalagay, na i-assign, kabisado niya ang doktrina na tinuro sa atin sa holy place. Yun ang i-apply. Praise the Lord. Yun ang i-apply. Hindi tayo pwede mag-assign ng pastor na sumasalungat sa doktrina na tinuro ni Lord Jesus mula pa kay Pastor Samuel Algabre. Doctrine of holiness and righteousness. Kailangan talaga yan. Kaya nga sabi ng nag-meeting yung speaker ni Bongbong, elected natin na president, tinanong, meron na ba daw siyang kabinete? Meron na, unti-unti. Si Sara ilalagay daw sa Department of DepEd. Tapos, may nagtanong, Sir, ano bang qualification ng cabinet members na pipiliin ng ating elected president? Ang sabi niya, yung hindi babagsak sa gobyerno. Yung hindi magpupursigi ng mga tao na ibagsak ang gobyerno. Kailangan yung mapagmahal sa bayan, mapagmahal at masunurin sa konstitusyon. O ganon din sa atin. Itong gawain na ministry na binigay ni Lord Jesus, hindi tayo pwede mag-assign na sisirain lang ang ministry. So, kailangan talaga lahat ng mga kongregasyon natin, mga in-charge pastor, bigyan tayo ni Lord Jesus ng discernment sino ang dapat pwedeng ma-assign. Praise the Lord. Kailangan talaga yung sumusunod talaga sa doctrine ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya pinili niya si David dahil ang trabaho ni David naging fit sa isip ng Diyos. Na gwardyahan ang mga tupa at sino mang mga kaaway na gustong magpahamak. Kailangan may kapangyarihan na magdipinsa. Ay si David, pinatay niya yung bear, pinatay niya yung lion na gustong magkuha sa mga tupa. So sabi niya, ito magandang shepherd ito na ilalagay ko sa Israel. Ayun. Praise the Lord. Para mag-feed sa aking mga anak with integrity of his heart. Guided them by the skillfulness of his hands. Kailangan ito kasing pagpastor tayo, hands-on. Anong hands-on? Hindi lang kayo salita ka lang ng salita. Ipakita mo sa gawa. Kaya nga, skillfulness of your hands. Kailangan yung mga gawa mo, you are demonstrating, you are illustrating what you preach, what you teach. Praise the Lord. Para ang mga membro madaling ma-mold at madali mo silang mapasunod. Basa pa, Ezekiel 34:23 hanggang 31. Praise the Lord. And I will set up one shepherd over them, and he shall feed them, even my servant David. He shall feed them, and he shall be their shepherd. And I, the Lord, will be their God, and my servant David, a prince among them. I, the Lord, have spoken it. And I will make with them a covenant of peace, and I will cause the evil beast to cease out of the land. And they shall dwell safely in the wilderness and sleep in the woods. And I will make them and the places round about my hill a blessing. And I will cause the shower to come down in this season. There shall be showers of blessing. And the tree of the field shall yield her fruit, and the earth shall yield her increase.
and they shall be safe in their land, and shall know that I am the Lord when I have broken the bands of their yoke, and delivered them out of the hand of those that serve themselves of them. And they shall no more be a prey to the heathen, neither shall the beasts of the land devour them, but they shall dwell safely, and none shall make them afraid. And I will raise up for them a plant of renown, and they shall be no more consumed with hunger in the land, neither bear the shame of the heathen any more. Thus shall they know that I, the Lord their God, am with them, and that they, even the house of Israel, are my people, saith the Lord God. And ye, my flock, the flock of my pasture, are men, and I am your God, saith the Lord God. Ayan. Praise the Lord. So ikaw na nilagay ni Lord Jesus na pastor sa mga tupa ng Diyos. Alalahanin mo, tupa yan ng Diyos. Huwag mong i-personalize. Huwag mong isipin maging ruler ka na sa kanila. Maging Hitler ka na sa kanila. Hindi yan tupa mo. Tupa yan ng Diyos at itinalaga ka lang ng Diyos na magpakain sa kanila. Pakainin mo sila ng husto. Pakainin natin sila ng husto sa kagustuhan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya minsan may pahayag dito si Lord Jesus, mga anak ko, ingatan ninyo ang mga tupa na aking ipinagkatiwala sa inyo. Ano ibig sabihin yan? Tupa yan ng Diyos. Hindi mo pwede na porque na-assign ka na, ano ka na ba? Para ka ng Hitler, ang isip mo, yung mga tao na yan, parang mga alipin mo na, mga slave mo na, kung ano yung gusto mong gawin na hindi naman ayon sa kalooban ng may-ari ng tupa na yan, gumagawa ka ng sarili mo, hindi yan pwede. Lahat tayo subject tayo sa chief shepherd natin na nagmamay-ari ng lahat ng mga kaluluwa ng mga tao. Itinalaga lang tayo ng Diyos sa kanyang mga people, sa kanyang mga tao para hindi magutom. Gawin lang natin yung ating pinapagawa ng Diyos sa atin. Praise the Lord. Kaya ganon. Huwag yung mag-isip ka pag na-assign ka na, ito, akin na ito. Ako na ang hari dito. Tapos, hindi ka na nagpapasakop sa main. Isip mo, ikaw na ang main. Pag mag-branch out, yan, branch ko yan. Hindi yun, mali yun. God is the God of order. Praise the Lord. Huwag mong isipin, personal mo yung mga tupa na yan. May nagmamay-ari yan. Manggagawa lang tayo lahat ni Kristo. Mga workers lang tayo. Paghusayin natin para pagdating ng chief shepherd natin, katanggap tayo sa kanya ng gantimpala. Kaya pag na-assign ka, huwag mong isipin, hari ka na sa iyong mga membro. No. Tayong lahat ay mga lingkod ng Diyos para pakainin sila, i-guide sila, bantayan sila, pakainin sila, hindi sila magutom spiritually, hindi sila mawala ng katalinuhan spiritually, kaya nilang ipagtanggol ang kanilang buhay sa temptasyon, kaya nilang ipagtanggol ang kanilang buhay sa mga pagsubok sa buhay dahil sila ay nabigyan na ng isaktong kaalaman sa salita ng Diyos. Praise the Lord. At saka kung magpastor ka, tuloy-tuloy na. Huwag ka nang bumalik sa materialism. Praise the Lord. Huwag na. Tuloy-tuloy, panindigan mo na yan. Para walang masayang na oras na panahon. Tuloy-tuloy. Kasi pag maghinto ka, babalik ka na naman nga eh. Ngayon, pagdating ng panahon, kung kukunin ni Jesus yung sino yung pinakaulo, kung ikaw ang kandidato, huminto ka, di na. Pipili na naman ng Diyos ng iba kahit nauna ka pa. Pipili naman ang Diyos ng iba na talagang may track record sa harapan ng Diyos. Praise the Lord. Kaya ganun, sa buhay natin, hindi man natin, wala man akong isip na malagay sa main. Wala. Basta ako, serve lang sa Panginoon.
O ano yung preaching ni Pastor Samuel Gabriel, yung pag-preach niya? Pagsabi ni Pastor Samuel Gabriel, do not turn back. If you have already holding the plow, do not look back. Remember Mrs. Lot. Ano yung mga preaching ni Pastor? If you decide to follow Jesus, no turning back. Like me. Example niya yung buhay niya. Kahit gaano kahirap ang ministry from the start, but God gave me strength to push through. Na kailangan kong i-push through itong binigay niya sa akin. Ganon ang gusto ng Diyos. Huwag yung pahinto-hinto. Praise the Lord. Kaya dito, si Peter, tinanong talaga ni Lord Jesus. Basahin natin. John 21:15 hanggang 17. Praise the Lord. So when they had dined, Jesus says to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He says unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He says unto him, Feed my lambs. He says to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He says unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He says unto him, Feed my sheep. He says unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus says unto him, Feed my sheep. Yan. Praise the Lord. Ang akala kasi ni Peter, ang pagtawag ng Diyos sa kanya, parang casual. Kung sa trabaho pa, casual ba? Merong term. Hindi niya alam, permanent. Bakit? Bakit pinahalagahan ito ni Kristo, itong feeding the flock? Because this will bound to eternity, eternal life. Praise the Lord. Opo, may gagamitin din ang Diyos to support financially. Opo, may gagamitin din ang Diyos to serve tables. Pero hindi lahat. Meron talagang magpapakain sa spiritual. Tulad ng House of Aaron, House of Israel, di ba? 11 tribe of Israel, House of Aaron. Ang House of Aaron, purely spiritual. Ang 12 tribe, nagmamaterial to support the work of the ministry. Kaya, pag ikaw ay tinawag ng Diyos sa spiritual na gawain, may appointed time na tinawag ka ng Diyos, tuloy-tuloy ka na. Praise the Lord. No turning back. Kung nag-alala ka, anong kainin mo, anong damtin mo, kung sa future magkakaanak ka, kung single ka, siyempre magminyo, maging tao, mag-asawa man talaga yan. Huwag mo isipin yan. I-claim mo lang yung promise ng Diyos. Praise the Lord. And God will give you the best. Bibigyan ka ng Diyos na pinaka-the best. Hindi kanya. Kaya sa buhay natin, filling the ranks tayo eh. Anong filling the ranks? Ipipill up natin ang mga ranks. Yung mag-graduate, fill up. Yung mag-graduate, fill up. Kung tuloy-tuloy tayong lahat, so lahat mag-angat sa kanyang spirituality, so aangat din yung ating ministry, aangat din yung, lalawak din yung ating ministry. Pagpalain tayo ng Diyos. Basta gawin lang natin ng mabuti yung trabaho natin. Praise the Lord. Paghusayin lang natin. Kasi very, ito ay important ministry ito. Kaya nga yung mga servants dito ni Jesus, pinipix niya ang puso nila. Like Peter. O tingnan mo, parang wildfire, kumalat sa buong sanglibutan ang gospel ni Kristo through these disciples. Kasi this is very important part sa mission ng Diyos dito sa sanglibutang ito. Praise the Lord. Kailangan talagang kilalanin natin ang ating pinaniniwalaan. He is able. Able talaga siya. Hindi niya tayo pababayaan. Magpakailan paman. Ngayon, itong ating ministry, malalaman mo naman yung mga anak ng Diyos o tupa ng Diyos. Kasi makikinig sila. Tatalima sila. Praise the Lord. At kung meron mang umaalis, meron mang tumatalikod, wag mo silang wag mo silang yung bang you are to
too sad hanggang atake nila ng puso mo, paano kapag gamitin ng Diyos? Meron talagang ganun. Hindi natin hawak ang takbo ng utak at ng puso ng tao. Pero isa ang alam natin, pag yan ay tupa ng Diyos, makikinig talaga yan. Praise the Lord. Basahin natin yan. John 10:27 hanggang 30. Praise the Lord. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. Yan. May assurance sa mga tupa ng Diyos na nakikinig, sumusunod sa kanyang banal na salita. Hindi sila mabubunot ng dyablo, ng kaaway. Kaya tayo na mga lingkod ng Diyos, huwag kang mabahala. Kung saan ka man ilagay ni Lord Jesus, ang tendency, pag minabuti mo ang ministry mo, you will not diminish, but you will increase. Mag-increase ka talaga. Praise the Lord. Hindi pwede. Basahin natin yan. Ibalik lang yung nakaraan na verse. Okay. Meron dito nakasaad na rarami sila. Okay. Basahin saan banda yung nabasa na yun kanina eh. Teka. Na mag-increase ang mga tupa ng Diyos. Ha? Anong verse? Sige nga. Ezekiel 34 verse. Sige, 27. Praise the Lord. And the tree of the field shall yield her fruit, and the earth shall yield her increase. And they shall be safe in their land, and shall know that I am the Lord, when I have broken the bands of their yoke, and delivered them out of the hand of those that serve themselves of them. Yes. So, mag-increase ang mga anak ng Diyos, hindi mag-decrease. Yan ang tendency. Yan naman ang inutos ng Diyos. Bear much fruit, magbunga kayo ng marami. Okay, sige, basa pa. Kung ikaw naman magdala ng salita ng Diyos, kailangan kondisyon yung puso mo. Hindi yung patong ka ng pulpito, tapos may kaalit ka na membro. Dadalhin mo dito sa pulpito yung bitterness mo sa membro mo. Kaya pag mag-preach ka, lagi kang galit. Pag mag-preach ka, lagi kang nayayamot. So yung mga ibang mga membro na pumunta dyan, nag-sacrifice para ma-bless, ma-refresh ng spiritual nila, hindi mo mabigay sa kanila yung hinahanap nila kasi na-personalize mo yung bitterness mo sa kaaway mo na membro. Hindi ka maging blessing sa kanila. Praise the Lord. So kailangan ikaw, servant of God ka, bago ka magpatong dito sa pulpito, kondisyon yung isip mo, kondisyon yung puso mo, spiritual yung isip mo, at pangkalahatan ang maging mag-benefit pag magtungtong ka na sa pulpito, magbigay ka na ng word of God, wala silang maramdaman na meron kang pinipersonal na membro mo. Wala silang maramdaman na meron kang bitterness sa iyong mga membro. Ayaw ng Diyos yun. You are too, yung parang balat sibuyas. Masyado kang sensitive. Tapos dadalhin mo pa sa pulpito, kahit bersikulo yung sinasabi mo, pero maramdaman niya ng membro kung anong klaseng puso meron ka. Praise the Lord. Tingnan mo yung mga yung ini-interview na mayroong tao na brand siya na Ilonggo raw. Hindi nagsabi niya, bakit nyo ako sinasabi na Ilonggo? Hindi gid ako Ilonggo. Yung sa tunada lang halata .
Kaya tayo, pag mag-preach tayo, kahit sabihin mo ng Word of God, pero kung mayroong bitterness yung puso mo, maramdaman niya ng membro mo. Praise the Lord. O kaya mag-ingat tayo. Kaya anong sinabi ni Paul, basa? 1 Corinthians 2, verse 4. Praise the Lord. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power. Yan. Kailangan yung speech natin tsaka yung preaching natin, hindi yung enticing words of man's wisdom, but by the demonstration of the Spirit and of power. Kailangan Spirit of God ang madarama ng mga anak ng Diyos. Praise the Lord. At saka kung magbigay ka ng Word of God, maramdaman yan ng mga membro na Spirit of God ang nagsasalita through your mouth, maramdaman niya ng mga membro. Na ikaw na nagsasalita, you are like speaking as the oracle of God. Ginamit ka lang ng Diyos. Tapos ang maramdaman ng mga membro, ang impact, they are what? Receiving Word of God, not Word of man. Kasi the way you deliver the Word of God, not enticing, not with bitterness, not with yung personal mo yung member mo, hindi. Hindi rin daan sa init ng ulo, hindi rin gagamitin mo yung authority mo as ruler. Ayaw ng Diyos yun. Be not a terror to your members, but be an example. Praise the Lord. Basa pa, 1 Peter 4:11. Praise the Lord. If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Yan. Kung meron mga magsalita siya katulad sa salita ng Diyos. Kung meron mang maglingkod siya according sa ability na binigay ng Diyos sa kanya. Ano ibig sabihin according to the ability? Katulad sa amin mga pastors. God gave us extra authorities, such pray oil, baptize, dedicate a child, Holy Communion, kung ano yung ability, dyan ka lang. Praise the Lord. Huwag kang lumampas according to the ability which God gave it. Hindi kita mo si Pastor Tam, nakita mo si Pastor Chito nagkakasal, hindi ka binigyan ng authority magkasal. Nagkakasal ka ngayon. Mali yun. You are already going beyond the boundaries na binigay ng Diyos. Kaya dito, kung magmi-minister ka, minister according to the ability na ibinigay ng Diyos. Para sa lahat ng mga bagay, ang Diyos mag-glorify through Jesus Christ, to whom be praised and dominion forever and ever. Praise the Lord. Kaya, ganun po ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Pakainin talaga yung mga tupa in the guidance through the Spirit of God. Huwag nating ikahiya. Ngayon, pag ikaw naman ay inimbita, magbigay ng Word of God, tapos nasanay ka sa maliliit na grupo, inimbita ka sa malaking grupo, huwag kang mahiya. O kaya nasanay ka sa mga mean people, hindi ka nasanay sa mga great people, yung mga malalaking antas na tao, huwag kang yung bang tawag yan, magkaroon ng inferiority conflict sa isip, sa puso mo. Tayuan mo ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Ibigay mo ang salita ng Diyos. Huwag kang mahiya. Basahin natin yan. Romans 1:16 and 17. Praise the Lord. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed
from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Yes. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. For therein there is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Saan ka man i-assign ni Lord Jesus Christ? Tapos may mga existing churches sa lugar na yan. Then, wag kang manira kasi lalo kang hindi gagamitin ng Diyos. Ang gawin mo, ipakita mo yung righteousness mo higit sa kanila. Yung sinabi ni Jesus, except your righteousness shall exceed the righteousness of the Pharisees and of scribes, you will not enter into the kingdom of heaven. If they are living in unholiness, you live in holiness. If they are living in worldliness, live in purity sa buhay mo na bilang lingkod ng Diyos. Let your light so shine before me. Alam mo ito, meron kasi nakikita ang Diyos na may mga existing churches ngayon na hindi nila napangalagaan ng husto yung kanilang mga tupa. Hindi nila naturo ng husto yung totoong daan. Kaya, kasama yan sila sa pinami-mission sa atin. Pero huwag tayong mag-judge. Praise the Lord. Open tayo sa lahat ng mga, kasi ang tao kasi, sinabi sa Bible, try every spirit. Subukan mo, tikman mo lahat ng espiritu kung yan ba'y sa Diyos o hindi. So maraming mga ngayon existing, mga nauna pa sa atin. God knows how they handle their people. Pag nakita ng Diyos na hindi proper yung pag-handle niya, ipapadala yung lingkod ng Diyos. Ikaw ang maging liwanag sa kanila. Maniwala ka sa hindi. Ililigtas ng Diyos yung mga truth seeker na yan. Pag masumpungan na nila yung totoo na hinahanap nila, mapapasa iyo yan. Praise the Lord. Pero huwag kang mag-agaw. Huwag kang mag-convince yung magpunta ka simbahan, ay dito na kayo, huwag yan. Huwag yung gawin yan. Huwag. Hayaan lang natin silang pumili. Kaya ito, yung unang verse na binasa, I will put shepherds kasi may nakita ang Diyos. Ano yun? Basa. Last verses. Jeremiah 23, 1 hanggang 3. Yan ang reason. Sige. Praise the Lord. Woe unto the pastors that destroy and scatter the sheep of my pasture, saith the Lord. Therefore, thus saith the Lord God of Israel, against the pastors that feed my people, ye have scattered my flock, and driven them away, and have not visited them. Behold, I will visit upon you the evil of your doings, saith the Lord, and I will gather the remnant of my flock out of all countries whither I have driven them, and will bring them again to their folds, and they shall be fruitful and increase. Yan, yung pala yung hinahanap ko na verse. Praise the Lord. Nasa last verse pala. In-address niyang Diyos yung mga pastors na hindi talaga totoo nag-ingat sa mga tupa ng Diyos. Maglalagay siya ng kanyang pastor para yung mga tupa na hindi naalagaan ng mga pastors. Tapos nakasulat pa dyan, may mga evil works ang mga pastors na nakita niya dito. Kaya careful tayo na hindi tayo makitaan ng evil works kasi ang gagawin ng Diyos yan, tatawag siya ng ibang pastor para mangalaga sa kanyang mga pinili. Hindi na tayo. Kaya magsikap tayong lahat. Kasi yung chief shepherd, iniibig niya talaga yung magpakain talaga ng mga karnero according to his ability, according sa heart ng Diyos. Kaya tayo mga pastor sa Holy Place, mag-ingat tayo, mag-handle ng Word of God. You must walk in the Spirit. Hindi kaya mga membro magreklamo lagi. Ano mo yung pastor namin dito? Lagi galit. Ano mo yung pastor namin dito? Pinopersonalize yung mga ka-brothers, ka-sister namin. Bakit hindi na lang i-fellowship tapos mag-ayusan? Huwag na lang dalhin sa pulpito. Yung mga ganon. Dapat wala ng ganon. Praise the Lord. Oo, kasi
Ayaw ng Diyos yung isa, nagkaroon ka ng misunderstanding. Tapos wala siyang chance makipag-fellowship sa iyo. Binumbahan mo siya ngayon. O di, narinig ngayon ng iba. Ikaw ngayon, madudungisan ka. Alam ng iba kung ano yung totoo. Ikaw pataka ka lang ng charge. Anong isipin ngayon ng ayun, itong pastor natin, wala palang discernment ito. Alam namin ano yung totoo. Marami na niyang sinalita, hindi niya alam what is the real situation. Basta mga ganun, huwag mo dalhin sa pulpito. Tawagin mo, fellowship mo, ayusin. Praise the Lord. Pagtapos ng ayusan, pagpunta mo sa pulpito, wag mo. Banatan mo na naman, wag. Tapos na i-leave na yan Ibahin natin yung pulpito kasi ang pulpito, ito yung pinaka-ground ng kung saan tumatayo ang Diyos in your personality. Sa personality natin, yung Diyos makikita. Kaya speak as the oracle of God. Minister according to the ability of God. Speak according to the demonstration of the Spirit and of His power. Hindi yan sa atin. Kaya, pangalagaan natin. Para kung sakali may mga mag-welcome, ma-handle yan ng magandang mga quality ng pastor natin. Praise the Lord. Dadami pa ang mag-welcome. Kaya, yan ang i-pray natin. Praise the Lord. So, to God be the glory. Salamat ako kay Jesus dahil meron na tayong maging base sa Arakan, yung lugar ni Sister Fe. So, i-pray natin ito na after June, itong 15, kasi busy tayo, magkrusada tayo doon. Then maglagay tayo doon ng manggagawa. Tapos, kailangan may motor yung manggagawa. Praise the Lord, para makabisita siya. Wala akong ibang naisip, ito muna si Brother RJ na ilagay doon. Kaya yung kanyang assistant dito sa media natin, si Brother Cyril, kailangan ipamiliarize mo na lahat. Someday, somehow. Ma-assign ito si Pastor to be RJ. Praise the Lord. Then, kung ma-establish yan, maglagay tayo ng mga local doon, mag-handle kung sinong ma-save. Pull out na naman kung saan yung mga pangangailangan. Ganun talaga ang ating buhay natin. Kung saan yung nangailangan, kailangan natin tugunan. Kasi iyan yung gusto ng ating chief shepherd. So, let's pray for more members of the holy place that will say, Lord, here I am. Send me. Praise the Lord. Tayo po ang lahat.